Yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Want to support podcast. Welcome back mga barigoy. Kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo, welcome kayo dito sa community natin. Paano sumali sa community? Well, subscribe kayo dito sa channel natin, itong Anti-Support Podcast. Ito also meron tayong mga social media. Follow nyo kami. Meron tayong Discord, meron tayong Telegram. So, nandyan yan. Nasa description natin. So, join the masculine community. At sa mga girls din naman, hindi naman porket masculine, hindi na pwede ang girls. So, gusto ninyong matuto about sa dapat din yung mga galaw. Yan. Go ahead, follow us. Manood lang kayo dyan. So kami halong entertainment naman to. Hindi naman to lahat pang lalaki lang yung mga topic. Makaka-relate pa rin ang ibang mga babae dito kasi Yeah. sino pa karelasyon nila? Lalaki, di ba? So, babalik na rin lang nila yon, maintindihan nila ang lalaki. Sobrang simple lang ng mga lalaki, no? Sobrang simple lang talaga. Bakit ba sinasabi lagi ng mga babae, sobrang komplikado natin? Ako pag binabasa ko ang babae versus lalaki sa needs, nasisimplehan ako eh. Simple. Tingin ko kasi kaya na nalilito yung mga babae. Hindi naman talaga nila, hindi ako niniwalang willing silang matuto, pre. Nalilito sila kasi naglalaban sa utak nila, yung susundin ba nila yung gusto lang ba nila. Kasi gano'n naman sila, medyo may pagka-selfie sila sa relationship eh. Yung gusto ko lang ba or imamind ko pa yung boyfriend ko or yung lalaki. Naglalaban yung utak nila doon, pre. Kasi mas mataas ang percentage na mas gusto ng mga sarili nila na intindihin yung sarili nila. Hindi yung Umintindi. lalaki. O sino ngayon yung may mababang emotional intelligence sa ganyan? Kaya nga naniniwala ko sila, wala silang emotional intelligence, pre. Wala talaga, putya. Sinasabi pa nga nila na pagdating sa kung sino ang may empathy, sinasabi nila silang mga babae. Sus. Tingin Wala nga eh. Wala kang empathy. Nagkakaroon lang sila ng empathy sa lalaki na nire-respeto nila. Sagad nga eh. Actually, hindi na empathy kasi lahat oo-ohan eh. Pag nire-respeto niya yung lalaki, oo siya sa lahat. Ngayon, pero pag hindi niya trip, kahit tama yung sabihin mo, alam mo yun, tama yung sinasabi mo. Hindi mo na nga kailangan mag-adjust na intindihin. Kasi rational na nga lang yung sinasabi. Pero hindi pa rin nila tinatanggap. Nakakaano ako ng ganyang babae na sinasabi niya, alam mo ako, may empathy talaga ako. Pero putang ina, kahit kailan di mo ako naintindihan. Tangina na may empathy ako, ikaw wala kang empathy. Pero hindi mo na makita sa kanya, no? Hindi nga. Naawa ka ba? Nahirapan na ako sa bills, paano bayaran yan, di ba? King ina mo, inaaway mo pa nga ako, di ba? Di kita nilalabas. Oo, yan. Oh. Kasi, isa pa Di ko yan. na maramdamang love mo ko. Ang pangit ang treatment mo sa akin. Ina mo! Contradicting. Kaya nga, lagi yan silang pa-selfish. Kaya hindi magmimix. Sasabihin talaga nila yung mga magagandang traits. Sa kanila lagi yan, empathy, emotional intelligence. Okay. Tapos i-observe mo, 1 year yung ugali ng babae. Puta, wala. Zero. Kasi, for example, empathy. Sila daw yung may empathy. Nakita ko nga yung video na nireactan mo eh. May empathy sila pero hindi lang naintindihan yung lalaki na zero muna ngayon. Hindi ikaw muna man libre sa akin. May empathy ka pala diba? Bakit parang hindi pa rin? Ayos yung mga gano. Hindi kasi hindi nga daw niya gusto. Ito ba yung video na yun? Hindi daw niya gusto yung guy. Ito guys, nag-trending yung video ko na yun. Sabi kasi ng babae doon, hindi niya gusto yung isang guy pero kinukulit siya makipag-date o makita siya. So pinagbigyan niya makipag-date doon sa guy na yun na hindi niya gusto. Therefore, ang gusto naman ng babae is mag-perform yung guy. Kasi nga hindi kita gusto dapat magpapansin ka para magustuhan kita. Dalin mo ako sa mamahaling restaurant. Ano ba yung White Flower ba yun? Parang ganyan binabanggit niya. One floor, medyo Sila pricey di din rin doon. naman. Kaya naman. Kaya naman. Pero... Sa normal na average guy, kawawa. Wow. Oo, kasi ang pagkain 500 sa 700, 1,000. Oo, tama. So, syempre sa average guy, puta, 4 days ko yun, nakinain mo lang na isang ganun, 4 days ko yun diba, parang kawawa, diba? So, tama si 8. Sabi ni 8, pag putang ina hindi ka gusto ng babae, pahihirapan ka. Walang empathy sa'yo. Wala nga.
Pero pag gusto ka, naiintindihan niya lahat. Oo. So, in short, pag hindi ka talaga gusto ng babae, pag mo nang i-pursue, papahirapan mo lang sarili mo talaga. Ganun ba? Dapat, tingin mo? Ako at this age. Pero, I would suggest sa mga young adults natin dyan, try pa rin nila. Experience kasi yun eh. We can't deny talaga, experience talaga siya eh. Pero yun nga, tinan mo, pag ang babae umpisa pa lang kaya na magpakita sa ng ng matabang nga talaga, yung parang hindi kanya gusto. Tama sinabi mo, hindi na talaga eh. Kasi meron nga eh na akala mo nung umpisa, sila naranasan ko rin to eh. At sila nga to eh. Sila nga yung ganito yung nasa umpisa lang. Sila yun, na down. Yung tipong sasabihin ako na, ano rin to eh, manipulative tactic niya rin to eh. Yung sinasabi niya, namimiss ko na yung natural smell mo. Yung gano'n, mga gano'n sinasabi niya. Pero putang ina, ilang buwan lang nawala eh. Hindi na gumaganon eh. Naglalatag na siya ng mga gusto niya, gano'n na. Nilalagyan ka ng rules. Naglalagyan na ng rules. The fuck? 'Di ba? Kung yun nga, sa umpisa pinakitaan ako na down siya, pero tumabang din. Yung pa kaya sa umpisa pa lang wala na kaagad ganun. So wag na talaga yung ganun. Mas gagrabe pa siya pagka nagtagal eh. Kung pangit na yung pinakita niya sa'yo nung umpisa, what makes you think na, ibig sabihin pangit talaga ugali nun eh. Pero merong ako nakilalang babae, pare. Pangit, hindi naman sagad pangit pakilala niya nung umpisa. May mga rules pa siya. Parang may matigas na part pa siya nung umpisa. And then eventually, isa-isa nagbe-break. Yung rules. Tapos hanggang sa nag-submit siya. Okay So, naman. anong ginawa mo dun? What moves? Bakit siya naging ganon? Baka kasi kilala ka niya. Paano kilala? Pati. Inaaliw ko sa'yo, pre. Puta Inaaliw ko naman. sa'yo. Ang ina niya naman. Baka kasi Kasi talaga itong mga tino. Kasi baka kilala ka Sa isa niya. daw. Diba? Ando pa tayo sa sarap ng kwentuhan kasi putang Yun nga, kahit ako pag ginaganyan niya ako, caught off guard ako eh. Putang ina, nagkukwento ako ha. Bigla ba akong gaganunin? Sa isa daw. Ano lang sa army, no? Kailan yung ganti ko, pre? Ay, nang ipa underground. Ingatan niyo yung mga pera niyo, kids. Hanggang sa makakalimutan natin mamaya yung topic. Hindi. Nandun tayo eh. Joshua Kailangan Boy. na muna yun. Sige, ano nga yun? Anong ginawa niya? Anong ginawa? Yun yung tatawa. question natin para ma-dig deep natin. Diba? Kasi para mabago yung ano, diba? Joshua Boy para sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka or under self-improvement ka, yan. Bili ka. O baka under surveillance ka, ganun. O kung ikaw ay under surveillance, putang ina, mag-ingat ka. Di ba? Minaman-manan ka na eh. Para akong hindi, galing kasi kami Tutulak ka ng bato dyan, di ba? Joshua Boy pare again. Mga perfumes, merch, suot ni Sa daw ngayon. Ako lang ang nagsusuot sa kanila. Tingnan mo. Nasa labahay pa yung sa Babae pa rin, putang ina. Grabe naman, di makusutan. Isang piraso lang, pre. Oo, kasi gusto ko sabay-sabay. Napakatamad na ito. Ayun. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Punta ka sa Facebook ko, 8, pengin Discord link. Yung Merch, 3PM gang. Nakita ko sa TikTok pa rin, meron gumawa ng page na 3PM gang. Talaga kayo gusto yung agawin yung ano lahat na lang. Oo. Lahat na lang. So TikTok, pero wrong spelling siya. Ang tama, 3PM, may dot, tapos gang, G-E-N-G. Nandun yung merch ng Anti-Supot. Sa Shopee meron din. 3PM gang, merch ng Anti-Supot yan. Charot sa mga bumiling solid na Oo. Pare. Tapos ito pala, bigyan ko rin ng ng shoutout yung mga yung nagpunta sa Starbucks kasi magkikita dapat kami. Pero hindi pa kasi final yun, nagpunta kayo eh. Pero itutuloy ulit natin yan sa Discord, pag-uusapan ulit Bago natin talaga yan. yun, no? Ha? Pinapunta mo sila, tapos wala ka. Kasi wala pa namang final Ano ba story nun? Ano ba story nun? Nagtanong ako, sabi ko, anong mga location nyo? Kung anong maraming location, dyan tayo, pulong tayo dyan. Ang maraming sumagot ay mga taga Cavite. O sabi ko, sige, tara, kita tayo dito. Pero, so doon sa ganong part, vague pa yon. Kita tayo dito. Pero sila tinake na yun as, larga na. Kasi parang ganun nga tono mo eh. O sige, kita tayo dito. Parang yun nga yung tono mo. So, di ba? Hindi, pero
Pero wala rin naman akong pag-isisi. Ang isusumbat ko sa kanila, halimbawa, mga kung ano-ano oras na nagsidatigan eh. Kung hinintay ko pala sila nung alas 4, pinaghintay nila ako ng 2 oras. Mga kung anong oras na Iba-iba rin. Iba-iba yung dating Wala din kayong nila. pinag-usapang oras. Actually, nagbigay na rin ako. Pero, sabi ko nga, mag-message kayo sa akin, tapos saka ko i-confirm. Wala naman akong kinonfirm sa kanila. Basta nagpuntahan. Pero sabi ko, di good, at least na umpisahan na. Di ba? Kasi hindi lang naman isang beses gagawin yun. Nagpansinan kaya sila doon, mga antay sa... Nagpansinan, yung dalawa, si Jerome Barredo, si ano. Baka mga naka-t-shirt kasi ng anti-support yun, no? Hindi naman, hindi. gusto ko makita, mga naka-t-shirt sila, pag pumunta doon. Angas nun. Oo. Mapo-point out kagad, uy. So, yan, tuloy mo ni kwenta mo. Sama ako pag ganyan. Yun, sama si Sadaw, Yun, di ba? Meet tayo. Meron kasama natin ng social media icon. So, yun na nga, pre, anong sa tingin mo yung nagawa mo nun? Bakit napasunod mo ang babaeng, ayaw ba sa'yo or pakipot lang? Ako, ramdam ko noong umpisa hindi niya sobrang gusto. Hindi niya ako sobrang gusto. Kita ako naman kasi alam ko yung babaeng gusto akong missionin Hindi niya ako sobrang mini-mission noon, pero meron naman nakikita ko. Alam mo yon, parang ganun. Nagbibigay ng time, nagbibigay ng attention. Hindi ko lang nakikita ang ganun kalaki yung niya sa akin. Attraction. Hindi, pero gets ko yung ganyan. Di ba nangyayari siya talaga? Nangyayari, Kasi ganyan din sabi sa akin nung isa Pero ito naman, akala ko gusto niya talaga ako. Pero sinabi niya nung siguro mga 3 months na kami, sabi niya, alam mo ikaw nung umpisa, okay lang. Pero Palabas lang nila yun. Ha? Palabas lang nila minsan yun. Yun nga, parang napaano pa nga ako, no? Hindi mo lugi ka pa. Oo, ganun nga gusto nila mangyari. Pero hulog, ganun din nangyari doon. Hulog na hulog yun. Pero hindi pa rin siya yung category na sinasabi ko na na parang hindi nagpapakita ng interest Kasi nga, Ang magandang pag-usapan, yung para ma-differentiate since marami tayong experience sa babae, para maging lesson din sa mga tropa natin. I-differentiate natin ito. Tatlo. Babaeng zero interest ibig sabihin, ayaw ka talaga. Yung gitna, ito yung parang yung sayo. Parang mababa lang yung attraction. And then yung pangatlo is, ito talaga yung gusto ka talaga. Okay, so, may experience ka, ikaw muna. May experience ka sa... ba? Pag ganun nga. Ina nito. Wala yan. Curveball nga. Yeah. So, ikaw muna. Ano yung may experience ka sa babaeng hindi ka gusto? Yung dun sa zero interest. Parang, kasi, ganito hindi naman pati sa amin yung kategory na umpisa pa lang. Kasi meron ako experience ganito paglapit ko pa lang, kaibigan ko na itong babaeng to, kaibigan ko na to. Pero ito yung araw na nag-decide ako, pucha, didiskartehan ko to. Yun. Itong gabi na itong discard. Nilapitan ko. Tas, actually, nasa club kami nito. Sayaw-sayaw. Tas, nakita kami bate, bumeso, gano'n. Tas layo, balik muna sa table. Tapos nakita ko siya nandun, puntahan ko na. Sinayawan ko na. Siya naman, game siya, sasayaw siya. Pero nung napansin niya na gumiling ako ng kakaiba. Paano? Ano ba, nakalimutan ko na yung step pero basta parang nakatingin ako sa katawan namin dalawa. So from, di ba, ganito. Tapos nung sabi ko, ito na, tingnan ko. Parang inip ako na, tapos parang gano'n na yung galaw. Nag-wave. Nag-wave ako, gano'n na ako. Sabi niya, ano yan? Gumanon, tapos walk out to. Walk out. Oo, naman ng putang ina yun. Diba? So malinaw, ayaw. Ano nun? Nung ganun. Naki-vibe ka, tapos biglang off-vibe ka. Tsaka sa'yo Diba? Pero yun nga, malinaw, parang, tama. kasi maganda yun maganda yun. So alam niya na pag may lumapit sa kanyang lalaki, magbibet na talaga siya dun sa, puporma to sa akin. Ganun. Walk out agad siya. So yun, sagad yun. Wala talaga. Tapos minura mo bago lumayo. Tangina mo! Mahina pa ako nun ko. Nanliit ako, tunaw ako. Gago. Tunaw. Gago. Gusto ko na umuwi, takina. Gusto mo na lumubog sa dance floor. Gag. Bakit nasa dance floor sila, di ba? Nakakatawa lang. Hindi na bad boy ng dance floor. Tapos yun, tapos meron ding nakalimutan ko na pero basta parang ganito ang pakaramdam Baka maalala mo.
So yung yung Ano? yung experience mo sa babaeng hindi ka gusto. Katulad niyan, nagbi-make sense naman yung ginawa mo, pero parang sobrang big deal sa kanya. Oo. Yun, parang pinapalaki niya. Kasi Yan. hanggat maaari, ang babaeng ayaw kasi sa'yo, gusto niyang lumiit yung time niya sa'yo. Kasi pagka gusto ka, parang ini-extend niya pa. Yan. Tama. Kasi ito namang ganito, normal naman yun. Kung maglolokohan kayo, yan naman talaga ang move ng ginagawa ng mga tao, di ba? Pero binig deal niya, umalis siya. Oo, in-instant niya talaga. Talagang, Ako tingin ko doon, sa ganyang usapin, kapag hindi ka niya sobrang gusto, pero may gusto siya sa'yo ng konti, Mm. bawal ka magkamali na malaki. Pag nagkaroon ka ng isang malaking move sa kanya, tapos ka na. Parang endgame ka agad. oo. Pero pag sobrang gusto ka niya, kahit magkamali ka pa na magkamali, Mm. gusto ka pa rin niya. Diba? Yun ang advantage ng sobrang gusto ka. Yun na makikita mo nga na nag-empathy nga, na siya, kunwari may nagawa kang mali, Mm. trip na trip ka, siya nga magdudugtong ng kwento nun eh. Wala Gets ka, niya. gets niya eh. Sasabihin niya pa sa'yo yung kwento kasi ganito nangyari, no? Oo. Siya na gumawa. Sa babaeng mahal na mahal ka, tama ka palagi. Oo. Totoo. Di ba? Totoo. So do you agree guys, pagka hindi ka na masyado na lalove ng babae mo, sila na yung panay kontra na. Oo. Agree ba kayo doon? Sunod-sunod na yung pangongontra niya sa'yo. Irita siya Irita. palagi. Basta ang pangit ng energy ng ganon. Mm. Oo. High school ko maano yung ganyan eh. So may babae doon na konti lang naman nakakaalala sa akin. Shoutout mo. Hindi na. High school naman na yun. Sa bagay, may asawat anak eh. Pero wag na. Hindi niya alam na ikukwento ko to eh. So, pinaporma niya ako. Kasi ang naging opportunity ko noon, na-disgrasya si Taka. Nadapa siya dun sa classroom, tapos nasugatan siya, nahirapan siya tumayo. Kinuha ko siya, binuhat ko ganda. Lo! Oo. Kinilig naman performative eh, no? Oo, gago. Performative. Okay lang yun. Performative. Kinilig naman yung mga classmate ko. Sigawan? Ha? Sigawan? Hindi naman mga tahimik na ganun lang. Kasi sa loob ng classroom, may teacher pa nga nun eh. Tapos may mga classmate na, sige na, diskartehan mo na. Tapos yung mga babae naman, sige, maporma mo na gano'n. Siguro kaya natuloy yun dahil dun. So, napapayag siya. Payag yun, diniskartehan ko na. Tapos parang 1 week lang na-realize niya na mali yung decision niya. Ayaw niya na talaga, blanca, wag mo na ako ihatid. Tapos taray na siya sa akin pag merong maingay sa classroom, kahit hindi naman ako sa akin titingin ng masama. Gano'n. Bakit? Kasi nga, talagang gusto niya na, putol na. Tapos feeling, nakakainis yan. Tapos feeling naman niya, konting moves mo para sa kanya lagi. Yan. Oo, Nakakainis yun. hirap. Pero bobo rin ako nung time, high school eh. Ang ginawa ko, naglungkot-lungkutan ako, pre. Gago, imo. Sa ano? Yan, mismo, sa armchair. Tapos pinapakita ko pa sa kanya. Gago. Di ba, kadari, ito yung front row. Doon ako sa front row, may pagkwentuhan ako kunwari dun sa Rasmami. Gaganon ako, nandun lang siya sa... Ganun siya. Kunyari talaga apektado ka. Oo. Tapos, at sineryoso ko yun, talagang dapat makita niyo talaga ito na ganito. Pero, yun nga, nung nakita ko na lagi niya na ako titignan na naiirita siya, dun na ako nagising, naasar na rin ako. So, from sumasad boy ako, nag-transform ako, gago to ah. Mali na to ah. Ano mang ginawa ko dito? Ganun na yung Ganun. So, maldita pa sa'yo yan eh. No? Isip. Pero alam nyo, high school pa lang, na-realize ko na yung method na, di ba ginaganyan ka, dumiskarte ka na ibang babae, regardless pangit o maganda. Yan. Basta visible din sa kanya. Nagkikreate talaga ng selos factor, pre. Tapos hindi niya napipigil, hindi magkomento ng... Nakikita ko yung high school ako ng mga classmate ko, ginaganon sila ng ibang lalaki, yung mga marunong na kaagad ng high school. Ginaganon sila, tapos boka sila ng negative, nakikita ko sila. At nagigets ko kung bakit, pre. Kasi nga, anong tawag sa ganito? Ang babae nga ay mahilig, humingi ng validation sa mga tao. Nakadepende sila sa validation ng tao. So, kapag yung paligid, alam na dati siya ang nililigawan mo, tapos yung ilang araw lang nakita na may dumidiskarte kang iba, apektado talaga siya. Susumbong sa kanya yun. Oo. Bakit sa tingin mo? Wala, parang naguguluhan din yun, natatarata. Tapos since bata pa, kulang pa nga sa karanasan, hindi pa nila naturuan yung sarili nila pagdating sa ganung bagay. Talagang doon lang sila sa negative feeling na
parang napapahiya ako. Iba na yung ano nito Parang basag talaga sila lagi sa Basag. ganun, no? Basag Bata pa lang talaga. ganun na, no? Ang laro. Tapos nakikita ko, sobrang apektado talaga sila. Tapos nagbabadmouth pa sila. Tatarayan pa nila yung babae. Pangit naman yung... Pero, totoo lang, ginanyan na nila yung lalaki. Ang dami ko nakitang beses na ganyan. Yung parang tinaray-tarayan na, doon ka na, ayoko na sa'yo. Kahit Yan. tapos pag dumiskarte ng iba, parang affected pa rin sila. Hindi mo na alam saan magiging masaya tong mga to, no? Nung ano nga nung nagpusuan laruan tayo, di ba nag-trending yon? Meron ngang ako ex na nagparinig na nainis din na ganun Pal naman yan. Pal nga! Pansin naman Yung yan. status talaga siya malala, Gumagawa. Anong yan? Para lahat ng paraan, kailangan makita niya to, kailangan makita nila to. Si letter A ba yan? Kagi, letter B. B. Okay. Ano ko si A. Shoutout ko na sana Hindi nga. Buti pinigilan mo. Pero ganun nga, so naka-connected yun sa ganun na hindi nga makaya ng ano niya, Ego. ng ego niya. Naniniwala ka mataas ang ego ng babae Mas pagdating mataas, sa... pre. Sa ganyan-ganyan. Mas mataas. Ako naniniwala ako mas mataas. Kasi, ano lang yun propaganda lang naman yung lalaki lang ang may ego. Tayo yung mataas ang ego. Propaganda yan ng feminism. Pero ang totoo, if you look at it in a natural or social way, talagang sila ang hindi na-check yung ego. Kaya sila talaga ang ma-ego. Tayo, laging na-check ang ego natin. Pre, simula bata pa lang Totoo. Tayo yung nag-aasara na, utang bansot, maliit, supot. Di ba yung bata grade school, tawagan na yan, hindi ka nagpapatuloy. Supot, wala silang ganun Yung supot na equivalent pang-asar ng supot sa lalaki, babae, wala. So, dun pa lang, at the early stage ng pagkalalaki natin, basag na ang ego. Pag may mas malaki sa atin na lalaki, takot ka na kagad. Pan-check pa rin ang ego. Sa kanila wala silang equivalent na gano'n yung matangkad-matangkad. Magkakahit lang sila Halos. No. Tapos, pagdating sa ganda, pagdating naman sa ganda, dun dapat may chance na ma-check yung ego nung isang babae dun sa mas magandang babae. Pero ang nangyayari kasi, dahil pag sa circle of friends nila, plastikan naman sila. So wala ring nangyayaring checkan. Kasi, hindi girl, maganda ka. Tapos dagdag mo pa yung makeup na magpapatakip nung So wala talaga. So, huwag kayong maniwala sa mga nanonood sa atin pag sinabi na lalaki ang mas maigo. Hindi totoo yun. Sila ang mas maigo, hindi lang na-check. Ito, the fact na may experience ako sa babae na sinabi niya na, bakit mo ginagato? Ikaw ang nagpumilit na pumasok dito sa buhay ko. Ikaw ang may gusto dito sa relationship na to. Sign yun ng ego nasasabihin, swerte mo nga, inayaan pa kitang makapasok sa buhay ko. Sa kanila galing yun. Sa kanila, babae naman ang gumaganyan Ako, ginawa ko na rin sa babae yan. Pero ginawa ko dahil bitch Dahil hindi niya alam kung ano yung lugar niya So, dinescribe ko siya by detail para malaman niya kung na malaki talaga yung diferensya natin. Minaliit ko talaga kasi malaki ulo Pero kung yung sa basican lang yung mga basta yung kumbaga yung mga ano ba tawag dito? Yung klase ng breakup na talagang alam nyo lang na hindi nag-work. Ang cool off ba yan? Yung mga ganyang cool off until mawala na. Separate ways because not working. Yan, ganyan na lang. Separate ways because not working. Depends upon the person. Si ano naman ulit. Yun, so Ang dami ganon. talagang mako-quote sa kanya Tangin, puro kalokohan. So yung mga ganong klaseng breakup lang, ang lalaki never naman bibitaw na maghiwalay na tayo kasi wala ka naman. Hindi Di Babae talaga yung bumibitaw ng ganon. Diba? Kaya sila talaga yung may ego. Ego at ma-pride, no? Kasi, alam mo, ba't ko napansin na hindi naman talaga din maigo mga lalaki? Tangin na, ina-accept nga natin yung defeat. Oo. Diba? Basag-basag lagi ego natin, mag-basketball ka lang tinalo ka. Most men, okay, tinalo tayo, pare, bawi tayo next time. Most men, pero may ibang lalaki din na support na, wala, tsamba lang yun, ganyan, ego yun, diba? Pero di ba yung mga ganyang lalaki, again, mati-check pa rin yung ego ng mga ganyang lalaki kasi inaasar siya Ino mo naman, huwag kang ganun. Tapos minsan, lalayuan siya. So, nararamdaman pa rin ng lalaki na mataas ang ego na may consequences pag gumanon sila. Dito nga, sa babae, walang ganun pa rin. Wala kasing honor yung mga yan. Walang check Walang honor yung mga yan Mga babae, wala silang honor, hindi gaya natin. Ay, speaking of honor,
Nararamdaman niyo ba yung parang nakukonsensya kapag di mo nagawa yung trabaho o hindi ka productive ng isang araw? Oo. Sabi nila sa studies, pag naramdaman mo daw yan, ibig sabihin may honor ka. Mm. Kasi most men, hindi na sila natataranta sa ganyan ngayon, especially sa baba. Yung kaya nilang mag-inom nang wala naman sineselebrate every night. You know what I mean, di ba? Oo. Wala na silang honor na hindi ako productive ngayon. Paano ako makakawala sa ganitong 9 to 5? Kakabakabahan pa. Ako nun, pre, ina-anxiety ako sa ganung part, pre. Yung kailangan kasi maalis na ako dito. Gusto ko na umalis. Gusto ko mag-ipon. Gusto ko, ayoko ng ganito. Ako rin, may ganyan din ako, bro. Lalo nung waiter ako nun, sabi ko, hindi ako magiging ganito habang buhay. Sibi mo, kain tanghalian, naparelax ako, hindi, siesta nga. Paggising ko, putang ina, may mga gagawin pa ako Oo nga eh. Para Tibok ng puso mo. sinisi ko yung sarili ko na nag-siesta lang naman ako. Ganun, gago. Kasi may mga work tayo na may certain time dapat dito sa time na to, tapos na to eh. May ganun eh. Di ba? Na hindi mo na siya magagawa pag overtime na. Di ba? So, dapat dito matapos na to. So, ganun yung nangyayari. Ang ina, parang blessing and a curse din yan, at the same time kasi ano ka nga, tawag dito, productive ka nga, blessing siya, curse din. Kasi parang, tangina, hindi ka na nag-e-enjoy. Di ba? Unting enjoyment mo lang, Trabaho na isipin naman. mo, ano ba gagawin ko? Parang, hindi pwede to. Parang masyado ako masaya ngayon. Pero wala ka rin choice eh. Oo. Kasi yung other side naman, yung gaya sa baba nga, blessing and curse din. Blessing, they have time to have fun. Yan. Pero curse din naman yun in the long run. Di ba? Ako, magiging basehan ko na lang yung mga panahon na talagang happy-go-lucky ako. Smoke lang ako ng smoke. Na-enjoy ko naman talaga yon. Pero nung paglipas nga nung panahon, hindi naman ako proud sa sarili ko. So, ngayon naman, so for the past, let's say, 6 years o 7 years, ganito na ako na ina-anxiety ako. Gusto ko naman yung kalagayan ko ngayon. Alam mo yung gets yung point ko. Siya yung klase ng anxiety na gusto mo. Actually, pag nararamdaman ko siya, hindi ko gusto Aha. Pero kung titignan ko kung ano yung kinakalabasan ko, bawat dun sa mga anxiety na to, gusto ko tong kalagayan na to, di ba? Unlike dati na pinapatay ko yung anxiety na yon, hindi, gusto ko lang mag-enjoy. Paglipas ng panahon, hindi, parang minumura ko yung sarili ko, putang ina, ba't ganito? Di ba? Tingin mo ba correlated din yung anxiety sa pera? Sa lalaki, Ako, aamin Ninyo? ako. Pero minsan naguguluhan ako eh. Minsan naguguluhan ako kasi kung iisipin ko lang pera, panggastos, meron naman eh. Wala namang problema eh. But still you want more? Oo eh. Yun talaga. Yun talaga. Kaya nalilito ako kung dahil ba talaga sa pera. Kasi ganito eh. Dahil sa pera, kasi meron kang minimission na ganitong amount ng pera. Pero bakit? Sino magagaranti sa atin na pag nandyan na yung pera, yung anxiety, hindi na? Hindi, sa akin nawala eh. Talaga ba? Hindi dahil minison ko yung etong amount. Rico. Siguro nakapagbigay siya ng panatag na kasi dahil sa ganitong amount, pwede ako hindi mag-work ng 1 year. Kasi kaya ko naman ibaba yung lifestyle ko. Sanay naman ako sa streets eh. Sanay naman ako sa tipiran dyan eh. Sa bagay. Kaya ko hindi mag-work ng 2 years. Ay, kasi nga, 5K upahan, let's say, o tapos kain-kain ka every day, di ba? Magkano lang, So parinder sa'yo na. nawala. Eh, kasi nagkaroon ako ng panatag. Tingin ko nakatulong din yung pera sa akin, panatag. Tingin ko nga, magiging apektado siya, magiging big deal siya. Kasi kung ikaw nawala, sa akin kasi meron pa, siguro dahil sa lifestyle din talaga. Lifestyle, Oo. So doon kayo magkakatagpo ni Ching. Oo, Baga may mataas lifestyle. kayong inaabot na lifestyle. Ako, combination siya ng ano eh. Let's say, hindi ko siya masabing purely pera eh. Kasi nga kung panggastos at paggastos lang meron talaga. Pero ang iniisip, ang minsan nagpapapraning sa akin, expectations nung iba. Yung yabang ko, may halo na rin na kung ano yung pinagyabang ko, baka hindi ko na matupad. Pag hindi pumasok tong ganitong amount ng pera. So masasabi kong combination ng ganun eh. Hindi ko masabing pera lang eh. Kasi, Na-pressure mo sarili mo. oo eh, nape-pressure ko yung sarili ko. Yung Kasi, magandaan sa akin, walang expectation. Oo. Pero tingnan mo naman, wala pa expectation yan. Social media icon yan. wala nga ng expectation sa akin. Sarili ko na lang ina-expect ko. Parang ganun. Sarili ko na lang.
Kaya, alam mo, kaya nga, napapansin yun, project ako ng project ng bagay na aabutin ko. Kasi wala naman nag-expect sa akin nung pre. Sa relatives ko, sa mga ano ko, hindi nila akong pinipressure na, uy, ganito yun, bili ka ng ganito, buti mo yung ganyan. Sariling sikap na lang. So, para magka-pressure lang ako, uy, buga. So, para kailangan ko panindigan. Tingin ko rin, isa rin sa mga ako, I'm gonna talk about myself na lang. O bakit may time na minsan may nag-a-alarm ako, tangin na may gagawa, kailangan kong gawin to. Competition din eh. Petition. Oo, competition. Kasi iniisip ko since content creator ako, ito yung nasa isip ko. Content creator ako, one day hindi ako mag-content, ang dami kagad sa algorithm ko, tatabunan kagad ako. Tapos, pagka hindi ako lumabas sa internet, ibig sabihin, pati yung business ko, hindi rin magiging visible. So, nandun ako, yun yung mindset ko na parang, hindi pwede. Kailangan lagi ako may ilabas, lagi ako mayroong content na mai-correlate ko sa business ko para visible ako, visible din yung business ko. Yun, pre, yun yung araw-araw yan may ganyan. Araw-araw ko may ganyang atake na parang, kunyari, nagsisocial media lang ako. Ito, pwede ko to gamitin. Pwede ko itong gamitin. Kukorelate ko to. Mga ganun, pre. Pero para sa akin nga, again, blessing in disguise. Blessing and In a curse. disguise? Blessing and a curse talaga siya na kaya nga nasabi ko kanina, anxiety na gusto ko eh. Kasi at least, aware ako na may kailangan akong gawin. Kasi sa wala. Alam mo yun? Totoo yan, I agree. Kaya nga tingin ko, di ba gusto nila mawala yung anxiety ng tuluyan? Tingin ko, hindi mo na yung mawala hanggang mamatay ka eh. Mapapahinga lang. Mababawasan na yung severeness niya. Pero nandun talaga. Pag working. Ako sabihin ko sa inyo, yun nga, 6 years ago, sabi ko, putya, parang sobrang relax ko Tapos, yun nga, nakababasa-basa ko na siya na kailangan mo talaga ng little dose of anxiety para mapagalaw ka eh. So, sinasabi ko sa sarili ko, wala yung anxiety, hindi ko sa totoo lang, kasalanan ko rin, hinanap ko siya eh. Hinanap ko, siguro kailangan talaga. So, humanap ng mga bagay na medyo ikokompromiso ko yung sarili ko. Kaya tuloy lumabas yung anxiety. Gets niyo ako? Pasukin natin tong challenge na to. Baka pag pinasok ko tong challenge na to, yung anxiety lumabas na. Kasi ang relax ko rin talaga din dati. Kaya nga tumaba rin ako ganun eh. So sinabi ko, kailangan ko ng anxiety. Yun, pinanalangin ko yung anxiety. Kaya naman, nandito naman siya ngayon. Hindi naman. Nakakairita naman. Oo. Manageable naman. Nakakatulog pa rin naman. Kita nyo naman yung tulog ko. Maganda pa rin naman. Pero ang anxiety at may taong may mataas sa pangarap, parang magkakambal sila. Parang wala pa akong nakitang may matayog na pangarap na tao tapos wala siyang anxiety at the same time. Di mo pagsasabay, no? Yung may peace ka, sobrang kalmado mo lang. Tapos may pangarap ka malaki. Oo. Tingin ko kasi yun ang magtutulong talaga sa'yo. Yun yung parang parang siya, invisible alarm clock talaga siya. Invisible motivator talaga eh. Ako nga, naniniwala nga ako dyan. Ito, maging malalim na lang tayo. Yung anxiety na yan, tingin ko nga, future self mo yan eh. Na kumakalabit sa'yo. Uy, gago, bagong teorya yun Oo, pre. Tingin ko nga parang yan yung mayaman mong version sa future na binabatukan ka, pre. Hindi mo maabot to. Or may gusto siyang gawin mo na hindi niya nagawa. Mamaya, hindi nga siya successful. Loser self mo siya na hindi pwede, pre. If you look at like that, mababawasan ng gagawing negative ang anxiety. If you look at like that, pre. Oh. Di ba? Kasi last time, dumami yung mga nagre-reklamo dyan. Hindi ko kaya kasi ina-anxiety ako. Pero if you look at like that, parang ang ganda tuloy ng anxiety. No? Parang, teka, baka future self ko to na gustong may gawin ako. Ginigising ka lang pala, no? Ginigising ka. Kaya, diba? Tama ka rin doon sinabi mo na yung pangarap at anxiety magkasama siya kasi tira mo, lahat ng mga ginride natin simula dati, alam natin sa sarili natin na iba paggigil tayo. Iba paggigil yung
Halimbawa sa klase ng content na ilalabas, sa dami ng content na ilalabas, mapapansin mo yung difference kapag gigil ka tsaka sa pag-relax ka lang eh. Na parang wala doon yung isip mo eh. Kaya Naka-zone, naranasan nyo yun. oo. Pag naka-zone ka, mas maganda yung ilalabas mo talaga. Kaya nga naniniwala ako pre, ito meron talaga sa isang week ganito katulad sa trabaho natin na ganito. Kailangan meron talaga sa isang araw sa isang linggo na yung nagtitrigger ng anxiety mo lang ang gagawin mo. For example, Monday, puro content ka lang talaga niyan para marami kang naka-pending para pag nag-trigger siya ng Tuesday, may ginawa na ba? Kung meron kang ilalabas ngayon, may i-upload. Kaya importante talaga, lalo na pag gusto mo talaga maging successful. At nagmi-make sense, pre. Sinasabi rin ng mga successful na tao na meron ka talagang isang araw sa week mo na gagawin mo yung grind mo lang talaga. Walang Totoo. kahit ano, walang distraction. Ilagay mo sa schedule mo, ito lang ang gagawin ko. Para mag-trigger siya Wednesday, Thursday, Friday, gaganon ka lang, manginginig ka lang, pero meron ka palang meron ka palang result na mapapakita at that time. Eh, sabi ng mga ano yun, di ba? One day lang, one day. At totoo kasi, for example, may Monday ako. Yan yung Monday ko. Content day ko talaga yan. Maski misis ko alam yan. Wala siyang chat na, pag nag-chat siya, hindi talaga ako magre-reply pre. Nasa kwarto lang ako niyan. Buong araw ko nagko-content. YouTube, TikTok videos, buong araw. Kasi iniiwasan ko na katulad nito, pagka nagsushoot tayo ng Tuesday, Thursday, nung hindi ko ginagawa yun, puta, wala akong upload ngayon. So, na yun, buong hapon na ako nag-iisip, puta, sayang wala akong upload. Pero dahil ginawa ko na yun, ayan, katulad yun, may upload ako mamaya kahit nagsushoot tayo. Hindi, nagtitrigger yung anxiety ko, pero meron ako ilalabas, okay na yun. Okay na yun. Kailangan nag-glitch yun. Ano, parang spider sense nga no? Mga ganun ko. Yeah, ayos eh. Kaya yun, kung may grind kayo, kunyari, yun nga, sabi nga natin kanina, theory natin, yung future self mo, kinakalabit ka sa mo. Pansinin mo yun. Kailangan meron ka talagang one day na yun lang ang gagawin mo, yung grind mo na yun talaga. Eh, gusto mo maging successful eh. Ang ganda nun. Gusto mo maging successful. Eh, may magko-comment dyan. Mas Diyos, may work kami 9 to 5. Well, kung gusto mo maging 9 to 5 lang, okay, wag ka magdagdag ng one day na para sa grind mo. Pero kung gusto mong makaalis dyan in the future, I suggest, kahit yung Saturday mo, sabihin natin na gising ka ng 8 to 2 p.m. Pwede na yun. Yun lang, pang-grind mo lang yun. Yung iisip ka ng business mo, side hustle, or if you're a content creator, 8 to 2 p.m., yun lang ang gagawin mo. Gagawin kong hardcore. Oh, yun. Tama naman yung sinabi mo, pero mas hardcore ko pa. Especially kung nasa squatter ka, gaya namin dati, tapos 8 to 5, 4 hours pag uwi mo. Oo. Piliin mo yung pinakamalapit na trabaho talaga, yung talaga mo sa 5 minutes away, 10 minutes away, grab mo na yan. Kahit bantay ka sa hardware, grab mo na yan. SM, grab mo na yan. Makauwi ka na maaga, improve mo skills mo. Akala ko dati pre, ang magpapaalis sa'yo at makakapag-ipon ka ng pera, makakadive ka, is mag-overtime ka, kikita ka ng pera. Hindi pala. Mag-improve ka na ibang skills pala talaga. Yung skills mo na yun ang manganganak ng pera. Grabe yung overtime na yan. Kasi ako nag-overtime ako, sinubukan ko siya pre, 1 year. Wala eh. Wala nga rin ako naipon masyado. So, hindi siya gumagana. So, tinry ko naman second method ko. Aral ako ng ibang bagay. Inaral ko ang internet. Inaral ko kung ano yung kulang sa internet at kulang sa mga tao ngayon. Isa-isa ko yan, inaral lahat. Music, inaral ko rin. Bahala na kung anong unang pumutok dito sa mga skills ko na to. Basta magda-dive ako once na may pumutok. Tapos konting-konting trading. Yun. Ito ang specific niya sabihin ka, ikaw muna. Sige, ikaw muna. Hindi, ako muna. Sige. Hindi, gusto kong i-dig deep. Gusto kong tignan natin, i-emphasize natin yung Ibabaon mo ng sagad. yung overtime, pre. Bottom. Kasi for example, di ba? Ito kaya ayaw ko talaga mag-OT, pre. Kasi para akong alam na mga boss ko yan. OT, Josh? Hindi, sir. Uwi na ako, sir. Ayoko talaga. Yung aso ko, sir, Ayaw niya ako. Pagka OT-han, kailangan ng tao. Ako yung huling nilalapitan nila para mag-OT kasi alam nila matik ayoko. Alam mo kung bakit, pre? Bakit pa? Kasi for example,
mag-OT ka at least 2 hours. Yan ang request ng mga... 1 hour, 2 hour. 1 hour, 2 hours. So, doon sa isang oras na yun, kailangan makaisang ticket ka. Ngayon, yung ticket na yun, nagagawin ko as a network engineer, hindi biro yun, pre. Kunyari, mag-aayos ka ng sirang router, papalitan mo yun. So, doon, isipin mo mabuti yung router na yun, yun ang nagpapagana ng network ng buong warehouse. Pag wala yung router na yun, wala silang production. So, yun ang na-contribute ko. Pera nila for a day ng company na yun. Tapos magkano ibabayad sa akin? Magkano ang OT? Plus 20%. Oh. 'Di ba? Ang baba para doon sa isang contribution ko. Yung na-realize ko, sabi ko, puta, ayoko. Uwi na lang ako. Yun yung ano ko, for example, grabe kasi yung contribution ko para sa isang makukuha ko eh. Kaya ako wala naman akong problema. 8 hours, sige, sa inyo ako wala akong problema. 8 hours, 9 hours. Pero yung OT, gat maaari din. Pero nung bago-bago ka, syempre, bibong-bibo ka ba, di ba? Wala akong choice eh. Ako din eh. 6 months probe ka eh. Di ba? Bibo mo. Totoo. Josh! Ate! Oh, sir! Nanginginig pa, sir. Ilan? 2 hours lang? Oo. Sige, sir. Walang problema, sir. Walang Ang problema. bahala. Makasaludo po si Joshua. Ang bahala, sir. Wala eh. Pag Yeah. probe ka, sip-sip ka talaga. You have no choice eh. Josh, regular ka na. Oo. Yes, sir. Okay. OT. Ulubo. Bahala ka dyan. Wala, sir. Yung ano, napilayan. Ano, kailangan ko umuwi agad, sir. Ganito, ganyan. Na hospital, napilayan. Nauubo, sir. Nagtatay. Wala, kasama talaga eh. Pero tama naman yun sa mga nag-uumpisa pagdaanan nila yun. Gana. Dapat pa rin mag-OT. Oo. Ah. Sa nag-uumpisa. O, para ma-check niya rin na wala talagang pupuntahan yung OT na yun, pre. Oo, para Tama. ma-realize nila, para hindi lang tayo nagkukwento, ma-experience Danasin nila. mo. Danasin mo. Oo, pero wag mo nang habaan. Ako kasi 1 year ako nun bago ko pa na-realize eh. Na OT ako ng OT. Tapos kinakalkula ko yung naiipon ko per month. Pinaka-max na natatabi ko, 2K. Tapos, Labas na lahat ng gastos Nakapagsaya na rin ako nun, pre. Ng inom. Ano man, 2K. Sabi ko, pag binilang ko to sa isang taon, putang ina, magkano lang to, pre? 24,000 in 1 year. Tang inang napaka-bobo. Pero, meron na nagpa-aware sa'yo ng mas malaking swelduhan ng mga panahon na yan. Nakakita ka, meron na nagsabi sa'yo na, eto, ganito sweldo ko. Meron sa ibang lugar, pero kailangan ko lumayo. Kumbaga, yun kasi yung pinakamalapit eh. mm, Eh ako kasi yung tipo ng taong buti nga, yun nga, buti niregaloan ako ng Panginoon na tamad ako bumiyahe, pre. Sobra, pre. Eh, wala akong motor nung una. Commute lang ako, jeep. Gusto ko 10 minutes lang ako kasi ang init talaga sa jeep, boy. Oo. sabi yan. Ang init talaga. Tapos nakasabit ako kasi dun sa lugar namin sa Kogyo, pre. Hindi yung lugar namin ng pilahan. Na maglalakad ka pa, tricycle ka pa. No, bro. Hihintay ka ng dadaan na jeep. Laging may laman. Puno. Kaya sabit ako lagi papunta, pre. Oo. Tangina na. Alam mo, nakakalabang lang ako pa uwi kahit pa paano. Kasi pa uwi, medyo bagsakan babaan eh. So, medyo may laman, may bakante yung jeep. So, pa uwi, walang problema. Papunta talaga, pre. Magmamunti ka ako sa biyahe. Pag ganun ko. Kasi, kaya ako natanong sa'yo yun, kasi ako dati, kahit yung mga 20 mil na sweldo dati, convinced ako na yun na yun. Sweldong empleyado, okay na yun. Talaga. Kasi, wala akong alam Ito sa... ang pinakauna mong mababa, 20 ka agad. Tsaka niya, 18 lang eh. Una. Ako na pre, 14. Naka-experience kayo. First job Ayun, ko, nung waiter ako. 14. 12-14. Doon naglalaro, 12-14. Ako 15, pinakauna, 15. Pero parang wala nga rin, hindi ko rin nauuwi kasi halos 2 oras ang biyahe sa Maynila, Cavite to Maynila, ganun ang ano ko eh. So wala rin. So nilabang ko 20, tapos sinasabi ng mga kasama ko sa trabaho, okay yung sweldo natin, tapos may bonus pa tayo. Oo, Ako naman, oo. convinced naman ako nun. Pero ang nagpatigil sa akin nga, nung naririnig ko sa radyo na hindi pa nga to directly related eh, pero kinain ko yung sinabi sa radyo na may pera ka nga, pero hindi mo naman nagagawa yung gusto mo. So, magnegosyo ka na lang. So, ano nangyari? Yan yung mga panahon na sinisilihan na yung puwet ko dun sa trabaho. Sinasabi na, ayoko nito. Tapos narinig ko pa yung sinabing yun sa radyo. So, sabi ko, aalis ako dito. Alam mo, ang isa ko rin ginawang standard nun, kasi nga, nag-training kami nito. Talagang may passion kami sa sayaw nung mga panahon na yun. So, sabi ko, dapat sumasayaw ako eh.
Ganun yung laman ng utak ko nung time na yun. So, iniwan ko yung trabaho ng dahil doon. Tapos, nung lumipat na ako sa panibagong trabaho, nakita ko, putang ina. Mas malaki yung, sabi nila, okay na yung sweldo dun sa trabaho ko. Ito, umpisa pa lang, angat na ng 10,000 yung 30 agad. 30 agad eh. Sabi ko, paano na nilang sinasabing ganun? So, yun na, doon ko sinasabi na nakakakita ako ng mas malaking sweldo. Yung dati hindi ako nangangarap kasi ang naniwala. Dati malaki na yun. Tapos para lang lumaki yung kailangan mo maging CEO or president at least or central manager or mga ganon. Yun lang yung parang nakikita natin, di ba? Hindi pala, marami palang malalaki pang sahod. Yun, tapos yun, ganon, yung increase, tapos nakakaibigan ako ng piloto, nakita ko doktor, tapos ang lalaki ng sweldo, nakakita ako ng mga networker na scammer. So, shit, ang ina, ang laking pera. Akala ko dati 20, ayos na. Pero itong mga ito, kalahating milyon kung sumweldo. Hindi pa masaya. Hindi pa masaya. Doon nagbago yung ko na, tang ina, hindi pala ganun yun. Gagawin mo talaga, ipipilit mo talaga yung gusto mo para makuha. Posible yun, gagawa mo lang talaga ng paraan na yung ganong klase ng sweldo, kalahating milyon, ganon, 1,000,000. Doon nagpabago si Manon, hindi na ako mapakali. Lagi na ako nag-iisip po siya anong gagawin ko para extra kita. Tapos pre, ito napansin ko eh. Pero nung nag-negosyo ka, hindi ka pa rin naman makagala. Hindi, yun nga rin. Akala natin, nakaganon ka na lang, pasok yung pera. Ginagawin yung trabaho nyo. Tama ka rin naman doon. Tama ka doon. Pero, alam natin na Mas okay pa rin siya. Oo. Compare sa empleyado ka. Kung control mo. Kasi for example, may business din ako, di ba? Nag-ibang bansa ako. Lagi kong lagi kong nasa isip ko, sakit ng ulo ko yan. Aalis na naman kami mag-ibang bansa kami, may iiwan tong business ko. Pero since may pera tayo, may pang-offer ka doon sa gusto mong katulad nito, binigay ko sa kanya. Bago kami umalis, pinadala ko sa kanya yung mga box ko, diniliver ko sa kanya yung mga box ko, pre, tapos sinuruan ko siya, pre, ganito magbalo, ganito, bayaran na lang kita. Ay, buti may tropa tayong malupit din. Pumangako niya, pero yun nga, Masaya hindi naman ako. ito papayag pag walang pera, syempre may bayad. Masaya ako sa binigay niyo sa akin noon. Sabi ko, sobra to, pre ah. Ano yan? Ha? Hindi, Yun yun nga. nga, yung kasi nga, siya nag-asika, balot, habang wala ako dito. Basta magkano binigay mo sa akin? Huwag ko na sabihin. Basta mga ganun. Basta masaya ako sa amount. malaki. Basta masaya ako sa amount. Para sa ganung klaseng trabaho, naging masaya ako sa amount na binigay. Sabihin mo. Pero Wag yun na. nga, yun nga yung idea na hindi mo magagawa yun dun sa 9 to 5 na parang may babayaran ka tapos, di ba? Hindi ka babayaran doon pag hindi ka nagpunta eh. Actually. Parang may choice ka ba? So, wala lang na, mga nare-realize ko nga lang sa mga ganyang klaseng senaryo. So, agree ba kayo na sa panahon ngayon, 9 to 5 ka? Ito, tanong. Mai-improve mo ba yung sweldo mo kapag bobo ka gumamit ng cellphone, wala kang alam sa Hindi ka internet? makakasabay sa laro ngayon. Hindi. Diba? Prangay ko kayo. Hindi ka makakasabay sa game ngayon. Kapag illiterate ka sa cellphone at computer, sa internet, di mo kayang i-maximize yung business mo o i-market yung sarili mo, hindi ka makakasabay. Oo. Yun lang talaga. Ito. Diba? Tsaka huwag niyong ika-proud yun, pre. Kasi marami ng, eto kasi edad lang natin, 38. Proud silang Sino sabihin. 38? Hindi ako 38 ha, pero 36 lang pala ako, gago. 30. Sige, go. 36. Depende si Beno. Sino 38? 37 Sino ka lang 38? naman eh. 37, kaya sabi ko bakit 38? Ako pinakabata dito, hindi ako nag-react eh. Hindi ako apektado eh. Hindi, kasi Dalawa yung nag-aaway sa idol. Baka matatanda na kasi itong mga to, guys. kasi maraming mga kasing edad natin na parang proud na sila na sabihin, tangin na kasi, hindi na ako maalam sa cellphone eh. Bobo yan! O, di ba? Hindi nga pwede. Hindi nga pwedeng gano'n na, tapayag ka na ng gano'n, hindi ako maalam. Lalabas sa bibig mo yun, na lagi mong hawak yan. Anong ginagawa mo dyan? Ang laking katangahan, di ba? Naglulo ka lang dito. Lagi mong hawak, sasabihin mo sa akin, hindi mo alam. The fuck? Iba na Alawi, namimigay ng iPhone 17. Ang dami nagkakandara pa ng mga netizen na nagko-comment. Sobrang sabog ngayon. Parang, ilan ba? Parang, dami milyon. Pre, parang Million views. 4 million yung likes ng video, 3 million yung comments. Grabe. Oo, nagmamakawa sila sa iPhone 17.
Ngayon, matanong ko sila. Ayan na. Oh, sige, tanongin mo nga. Pag dumating yung iPhone 17 sa'yo, ano bang gagawin mo putang ina ka? Kahit sa cherry. Chismis lang yan eh. Gagamitin pang chismis lang. Kahit sa Honor X1 magagawa mo yan, hindi mo kailangan iPhone. Bobo to mga putang inan to eh. Ito mayabang to pakinggan Dati kong cellphone bago ako magsimula ng vlog, iPhone X. Nag-create sa akin ng 300,000 yung something pa sa affiliate. Higit pa. Sumunod, iPhone 12. Higit na nagawa kong times 20 yung halaga ng iPhone 12 na yun, Sarap. pare. Na na-profit ko dun sa kanya. Kasi nga, vlog, YouTube, music, TikTok. Ang dami kong perang na-create doon, pare. Di ko na mention kasi mas malaki na talaga. Alright. Kung makakahawa ka ng magandang cellphone, no? At mamahaling cellphone, paano mo magiging times 20, times 30 ng halaga niyan yung profit mo sa buhay mo? Eh kung wala ka namang ginagawang may Kaya sense nga. sa buhay mo. Kaya nga. Diba? Akala kasi nila, kaya tayo nag-iPhone 17 para sa yabang, sa Hindi. fashion. Hindi nila alam may purpose Ayan, kasi yan yan. ang purpose niyan. Ito at saka to. Yan ang binibili namin actually dyan. Ito. Yung Ako- camera. Pre, kung hindi nagdalag yung iPhone 12 ko, pre, hindi ko susukuan yun, pre. Oo. Sabi ko, hindi ako magpapalit. Kasi, hindi na siya makasabay sa ano ko sa content ko Totoo lang. Nade-delay ako. Parang, di ba, video ako mahaba. Sobrang init, pre. Minsan nagsha-shutdown pa during nagbibideo ako. Hassle. Tsaka Sulit yung na naman ako. pag-export, di ba, inedit mo. Ang tagal, ang Tapos tagal. pag in-export mo, ang bagal Tagal din. ulit. Nakaganon ako, 10 minutes. Nade-delay ako. Nade-delay ako. Nanonood ako ng kung ano dyan video habang naghintay ako ng exporting niya. Nade-delay ako, man. So sabi ko, yung ganitong halagang nade-delay sa akin na oras, tangina billing ko na. Eh, kaya ko naman. Di na Tama, masakit. tama. Yun yung gina-justify ko sa kanya before. Sabi ko, hindi, ang dami talagang factor, pre. Nasilip ko, hindi lang dahil sa price. Ang dami talagang factor. Oo. So, yun na. Nag-decide na ako. Sobra naman na siguro yun. Parang 12 to 7, 5 years, 6 years. Give up ko na. Pero sila kasi kung ma-receive nila yung iPhone 17 kay Ivan, sayang lang din naman. Wala. Ano lang, high definition lang yung panchichismis nila. High definition. Oo. Yun Do you lang. agree, sabi ni Josh Moe, ganun, ang cellphone, kung hindi mo alam gamitin yan, i-utilize para magkapera ka, walang sense yung cellphone mo. Niniwala ako doon, pre. Alam mo, itong ano natin, cellphone na to, cellphone lang tawag dito, pero mini computer na to, pre. Actually, Supercomputer na nga yan. Oo. Considered supercomputer na rin yan. Computer na to. parang ganun na. Kaya pag ibigay mo ang kahit gaano pa kamahal yan, ihawak mo sa hindi naman marunong mag-computer, wala kwenta, bigat lang. Nagka-cancer ka lang dahil sa signal. Totoo ba yun? Nagka-cancer daw sa signal. Layo ng libro Layo mo. na, pero- Pero going back, baka ikamatay pa ng simpleng mamayan yan. Pwede. Oo. Oo. 'Di ba? Kasi marireceive nung, halimbawa, nasa squatter siya. Ay, oo yun. nga. Pwede Tama. mang maging meet up ng buhay mo yan kasi syempre, di ka naman maalam mag-handle ng expensive phone. Di ba? Bigla kang tumalon sa 17, nabigyan ka ni Ibana. Eh di nagkakaganong ka ngayon sa squatter Yari area ka, mo. mainit sa mata yan. Oh, kasi usuyabangan talaga dun, bro. Tapos ganyan pa yung kulay na ibibigay, oh. Oh, halatang halata. Kitang-kita. So nagkakaganong ka doon, di ba? Pwede maging meet yan ng buhay mo yan, pre. Oo. Mayabang kami doon, pre, sa lugar namin. I mean, sa squatter area. Hindi lahat, most of them talaga. Palakasan niya ng speaker ang labanan eh, di ba? Palupitan ng JBL eh. Yabangan talaga doon. Buti nag-improve ng JBL na hindi na karaoke. Ano karaoke? The Bluetooth device has connected Hindi, karaoke kasi successfully. maingay minsan. Itong Ah, JBL, okay lang sa akin. Hindi, JBL kinakaraoke ngayon. Wala nang ano, High boy. definition yung ingay naman po. Boy, kasi boy, wala nang ano ngayon, wala nang amplifier din na uso. 1, 7, Oh, JBL 8. na. JBL tas sine-cellphone na lang, di ba? Ayun na yung uso ngayon. Tawa ako dun sa ano. 1, 3. Sa ano yun? Sa amplifier yun, di ba? 1, 3. No, yun mga pare. Kayo ba, no? Meron ba kayong, naniniwala ba kayo dun sa theory natin na ang anxiety, future self mo yan? Na sinasabihan ka. Ganda nun. Magandang theory yun. Yan. So, kayo ba pare, may nagpapa-anxiety rin ba sa inyo? Comment down below. Ano sa tingin nyo yun? Di ba? Ano yung mga goals nila pare? Ayan, random eh. No? Para kasi bossing. Kasi ano to, pre, The on the spot narrative. eh. On the spot ko iniisip habang nagsasalita ako eh. So yun. Alaman, no? So yun, maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notification sa bago natin videos. Ating Sabot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Good!
Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, nanahimik na, tumahimik.